Mama, papasok na po kami sa eskwelahan. Oh, yung mga baon nyo, nasa inyo na ha. Tignan nyo yung bagong tsinelas ni Mama. Nandito. Uso to ngayon. LV. Ganda, no? Ma, yung sapatos ko po sira na, nahihirapan na po akong maglakad. Ma, sira na po bag ko. Ikaw naman, Ayin. Ay, ang sapatos mo, pagtiyagaan mo na lang yan. Wala pa akong budget para pambili dyan. Tsaka ito naman, ikaw naman bunak, isa ka pa. Mamaya, tahiin mo yung bag niyan ha, pag uwi mo galing eskwelahan. Tahiin mo agad yung bag ng kapatid mo. Alam mo na nga sira hindi mo pa inaayos. Mama, ang tagal ko na nga po sinasabi sa'yo yung tungkol dito sa bag ni Bunak tsaka sa sapatos ko. Kaso nga lang, di mo po kami pinapansin. Basta, pagtiyagaan nyo na muna yan. Sige na, pumasok na kayo, baka malate pa kayo. Ate, bakit ganun si Mama? Hayaan mo na lang, Bunak. Intindihin na lang natin si Mama. Baka wala pa talaga siyang budget pang bili. Tara na nga, baka maliit pa tayo. Oh, mga anak, kumain na kayo. Alam ko, pagod kayo galing eskwelahan. Ayan. Na-short kasi tayo ng budget, kaya ito muna ha. Magtiis muna kayo dito. Alam nyo, nung bata ako, lumaki ako sa gantong ulam. Lagi nga chichirya ulam namin. Kung hindi chichirya, toyo mantika. Pero masaya na kami magkakapatid kahit ganun yung ulam namin. O, kain na kayo. Mama, chichirya na naman. Ayin, huwag kang maingay. Baka parinig tayo ng kapitbahay. Chismosa pa naman yung kapitbahay natin. Alam nyo, mabuti nga may kinakain kayo eh. Ayan o, kumain na kayo. Bilisan nyo. Oh, kumain ka na. Sige na, kain na. Oh, kain na kain ha. Ubusin niyo yung pagkain nyo. May kanin pa. Ay, teka. Tumatawag si daddy mo. Oh, hello. Oh, Rachel. Kamusta yung mga bata? Okay naman sila dito. Huwag mo nang alalahanin. Mabuti naman. Nakakain ba sila ng maayos? Aba, oo naman syempre. Tweak. Pero sana, tipid tayo ng konti ha. Kasi alam mo, nagtataka ako. Ang bilis ng 40K na pinadala ko sa'yo eh. Nung nakaraang buwan, halos 2 week lang. Naubos na agad. Alam mo naman, Emma, na magastos din yung mga anak mo. Kung anong gusto nila, binibili ko kaagad. Kapag gusto ng mga anak natin, hayaan mo na lang. Ano pa ba't kaya nga ako nagsusumikap magtrabaho dito para sa inyo? Kaso, medyo babawasan ko lang yung padala ko kasi isipin mo, may inuhulugan pa tayong loan. Loan? Paano yung pinapagawa kong bahay doon? Hello? Teka nga lang, humihingi signal. Hibala ako ng pwesto. Hello? Oh, yan, okay na? Hindi na muna importante yan. Mapapahiya ako sa mga kapitbahay natin. Sinabi ko na nagpapagawa ako ng bagong bahay natin sa isang subdivision. Ay, nako. Bakit mo naman kasi pinagkakalat agad eh? Hindi ka pa naman sigurado. Alam mo, kasi lahat dito pumupundar na ng kani-kanilang bahay. Tandaan mo, Eman, engineer ka dyan sa ibang bansa. Pero yung bahay natin dito, hindi maganda. Makahiya sa ibang tao eh. Hindi pwedeng mapag-iwanan tayo dito. Alam mo, Rachel, hindi naman tayo nakikipagpaligsahan sa kanila. Nasasabi mo lang niya kasi wala ka dito. Ako yung napapahiya dito eh. Nasa abroad ka pero hindi pa tayo nakakapundar. Sila, nakakapundar agad sila kahit mga trabahador lang sila dito sa Pinas. Pero nakakapagpagawa sila ng mga bahay nila. Hindi pwede. Hindi ako magpapatalo dyan sa mga yan. Rachel, hindi sila ang pamilya natin. Ang pamilya natin, yung 2 batang nasa bahay. Basta dagdagan mo yung padala mo sa akin. Rachel, pasensya ka na. Hanggang doon lang talaga kaya ko ipadala. Hindi pwede. Engineer ka dyan, tapos hanggang doon lang yung padala mo.
Hindi porkit engineer, pinupulot ko na ang pera dito sa building. Aba Rachel, mahirap trabaho ko dito. Hindi to basta trabaho lang gaya ng nasa Pilipinas. Kung ayaw magbigay, sabihin mo. Kayong dalawa, bilisan nyo kumain dyan. Bilisan nyo. Pinatay. Kala nung mga to, pinupulot lang yung pera dito eh. Hindi nila alam, bawat sentimo dito pinaghihirapan. Ang hirap-hirap malayo sa pamilya eh. Uy, Rachel, ang swerte mo sa engineer mo, ah. Ikaw naman, magaling lang pumili. Rachel, may bago na kayong sasakyan? Oo. Kakabili ko lang dito kahapon. Brand new. Galing to sa pinaghirapan naming mag-asawa. Eh, teka Rachel, di ba nasa abroad yung asawa mo? Eh, sino na magdadrive niya? Ah, si Eman yung magdadrive nito. Pag uwi niya, idadrive niya yan. Eh di, tatambak mo lang pala yung sasakyan ninyo. Siya nga pala. Congrats ha. Nagkaroon kayo ng sasakyan. Napakaswerte mo din dyan sa engineer mo. Hindi naman, Cristel. Alam mo, super blessed kami ng asawa ko kasi nakakapundar kami. Tsaka, spoiled kasi ako ng asawa ko eh. Lahat ng gusto ko, binibigay niya. Sige na, Cristela, mauna na ako kasi may kukuhanin pa ako na in-order ko sa online. Maluho talaga to si Rachel. Porkit may engineer lang eh. Para lagi na ipagkompetensya. Di ba ate may sasakyan tayo? Bakit tayo lagi naglalakad? Kaya nga, Bunak eh. Parang pan-display lang naman ni Mama yun. Ate, lalo pa mapupunod yung sapatos mo. Hayaan mo na, Kiana. Kaya ko pa naman eh. Tara na. Malapit nang matapos yung pinapagawa kong bahay. Tsak, may inggit na naman tong mga kamag-anak ko at mga kakilala ko. Lalong-lalo na tong mga classmate ko.